Valencia to Madrid pala ay parang 2 hours lang by train. Pag by bus, Kasi 4. high speed Mas mahal yun. Renfe, mahal yun. Minsan mas mura pa Bus. yung flight kaysa sa train. Sa train. Mahal talaga train. Pero maganda sa train, when you get off, nandun ka na sa heart of the city. Okay. Gusto konti. Whereas kapag nag-fly ka, nasa airport ka pa, tapos aalis ka pa, yung bus, yung train, paglabas mo, andun ka na. Doon ka na. Pero mas mahal siya ha. Mura if you buy in Yung- advance. Yung bus daw ay 4 hours. Pwede na. Pwede na, pero ako ayoko na ng bus. Minsan nakakahilo. Karena nasanay na ako sa EDSA 3 hours eh. Okay na ako sa Okay. 4 hours di ba? Sige, Konti pa. sige. Konti pa. Tsaka yung bus ng Europe, iba syempre. Bus ng Sige, EDSA. dito. Nakakasukay. Spacing. Alright. Ayoko Like dito. this? Nakikita Like yung chan this? ko eh. Oh. Yan, okay na yan. Kita si Ramon. Siyempre. Gawin na natin agad to. Huwag na tayo Huwag na tayo intro na patumpik-tumpik. matagal. Okay. Game. Hanap ako ng hindi, biyag nila. Sa iPhone yan? O sa ano? Garmin. Garmin. Ako Okay. Medyo Xiaomi doable naman to. MI, Xiaomi Best Best rin. Gusto ko to, 2 pindot. Takbo na ako. Basa ka agad, oh. Ba? May ganung episode. Tayo mo GPS. Okay. Ito ay pinamagatang 3-meeting theory. Ha? 3 meeting theory? 3-meeting theory. Maganda yan. 3T. Gusto ko mga theory na ganyan. Oo. Hello sa inyo mga boss! Now ko lang nalaman na may ganitong segment kayo, but I've known you since TV5 era. Especially si Sir Lourdes de Vera. Been a fan since history noon. Idol talaga yan. Si Mr. Lord de Vera. Chismis Si na Lord yun. siya yung Chismis noon. Kasaysayan. siya yung nagpaalis doon sa Kay Easy. na wag na maging sex bomb. Di ba? Easy. Easy. Okay. Nagsalita na si Lord tungkol dyan. Hindi siya yun. Hindi siya yun. So sumagot na siya ha. Sumagot na si Medyo mahaba rin itong ikikwento ko. Gusto ko lang ikwento itong storya namin ng kaibigan na itago na lang natin sa pangalan na letter N. Nani Nagit. Na naging gusto ko rin. Teka, babae ba to o lalaki? Unknown entity yung nakasulat. So, hindi ko pa alam. Mamaya naman, sorpresa siguro yung kasarian nila. Reveal yan. Okay. Unang beses kaming nagtagpo ay grade 9, third year high school. Bigla na lang kami nagkausap dahil may common interest kami, lalo na pagdating sa music taste. Halos nagkakasundo kami sa mga kanta na nire-recommend namin sa isa't isa. Matagal din ang pag-uusap namin noon, kaso nga lang, yung time na yan, nagkaroon ako ng partner. At nahinto ang pag-uusap namin. Pag ginagamit yung word na partner, I guess... Bading. Oo, di ba? Diba? Oo. LGBT. Oo. Sige, Gary. Kasi boyfriend, girlfriend, pagka usually, di ba? Pagka heterosexual. Baka partner na live-in partner. Ganun pa rin yun eh. Pwede rin like domestic partner. Pero ito, nasa school pa lang sila eh. So, partner. Dahil nagsaselo sa kanya yung partner ko that time, pagpasok ng grade 10, fourth year high school, hindi ko inaasahan na magiging magkaklase kami at the same time. And at the same time, may subject na magkatabi kami. Nagkahiwalay kami ng partner ko at hindi ko inaasahan na magkakausap uli kami dahil matagal din kami hindi nagkausap. Natuwa ako dahil na-reconnect namin yung communication at pagkakaibigan namin. Kaso nga lang, mas lumalim yung nararamdaman ko sa kanya. Gusto ko sana umamin na noon, kaso natakot lang ako dahil baka ako ay ma-reject. Dahil yun din ang sabi ng mga kaibigan niya sa akin, na hindi nga raw siya basta-basta nahuhulog o nagkakagusto, lalo na sa mga kaibigan niya lang. Kaya itinago ko at biglang may nakilala akong iba. Dumating ang pandemic at nagkahiwalay kami nung partner na nakilala ko nung grade 10. At nagkausap uli kami for almost 2 years.
Ha? Okay? So on and off, in other words. Parehas kaming sawi sa pag-ibig nung panahon na yon dahil galing din siya sa isang breakup, kaya mas naintindihan namin ang isa't isa. Mas tumagal yung pag-uusap namin na tipong inaabot kami ng umaga sa pag-uusap through voice call. Nanonood din kami ng mga movies sa pamamagitan ng share screen. Wow. Pwede pala yun, manood kayo movie Pwede, together. sa Discord. Paano? Ano sila? Talking stage sila, ka-talking stage. Paano, bawa, nasa bahay ako, Quezon City. Oh, sa Discord. Oo, Somewhere. manonood kayo. I-share Nood screen mo tayo, doon sa sine. Discord. So sa bahay ka lang, pero sabay kayo nanood. Oo, ganun. Susunto ka na si Thanos, tsaka si Iron Man. Oo. Pareho yung nakita. So kung Parang manunod tayo ng Partners Forever, pwede tayong sabay manood. Pwede. Gano'n na nga. Tapos sabihin, baba ko na kasi tapos Di ba na ako sa maglulo sa Zoom? sa Zoom tsaka sa di ba? Pwedeng share screen. Hintayin mo ako. Sa Discord nga sila nag-uusap. Doon tayo mag-finale doon sa eksena ng paborito natin. Hindi umabot. Hindi ko lang kinaya eh. So pwede yun sa Intro Discord. pa lang. Discord pwede yun. Pwede. I didn't know that. Aralin natin yung Discord dahil pag gumawa tayo ng ibang format, Pwede sa Discord. maganda yan para pwede tayo mag... Oo. Parang Zoom lang yan na pwede kang Phone call na mag-ano. tayo. Okay, Mabot ba sa... Paano? Hindi, abot naman. Paano pagka yung dapat pareho kayo may Netflix subscription? Or pwedeng Hindi, nakikinood kung lang siya? ikaw yung, pwede siyang makinood sa'yo. Para sa meeting, di ba, share screen mo yung ano mo? Yung sa computer. So So, parang share halimbawa, screen. ginagamit lang kita para sa Netflix subscription. Tara, share screen tayo. Oo, pwede. Wala akong subscription eh. May ganun sila. Nga. Pwede. Kahit, May ganun sila. ba? Pwede. Level ng kalandian ngayon, iba na. Digital Iba na. na. Okay. Yung time na yan, nag-decide na akong umamin dahil sabi ko noon, hindi ako umaamin, dala ng takot na masira ang pagkakaibigan namin. Kaya lang, na-reject ako dahil kaibigan lang daw talaga ang tingin niya sa akin. Naging malungkot ako pero tinanggap ko at hindi na uli kami nagkausap muli. Friend zone. Time first. Nagkabalikan naman kami nung ex ko na nakilala nung grade 10 kami. At tumagal kami ng almost 5 years. Hanggang mag-college sila. Ngayong 2025 lang kami naghiwalay dahil nag-cheat siya. At sa hindi inaasahang palad, nagkausap muli kami ni letter N after 5 years nung umamin ako sa Uy, kanya. lumabas. Nung una, nag-catch up Okay lang lang kami yun. sa kanya-kanya naming buhay dahil matagal na din kaming hindi nagkausap. Lumipas ang mga araw at patuloy pa rin ang pag-uusap namin. Madalas din kaming nagkikita, kumakain sa labas at nanonood ng sine. Nagda-date talaga sila. Nung una, ayoko itong bigyan ng meaning. Kaya tinabi ko rin muna yung nararamdaman ko dahil sa takot na maulit muli. Pero sa pagtagal ng panahon, nahuhukay na naman yung feelings ko sa kanya nung high school kami. Hanggat sa nagsabi ako ng nararamdaman ko sa kanya. Akala ko mababasted ako uli. Pero inexplain niya na may chance naman daw. Kaso hindi pa siya ready. Dahil parehas silang galing sa breakup. Mutual rebound ship sana yan, oh. Oo nga, mutual rebound ship. Nabanggit niya nga rin na naging gusto niya ako nung high school, kaso natakot siyang sabihin dahil ayaw niya na masira ang pagkakaibigan namin. At nung nalaman niya na nagka-girlfriend ako, tinatak niya na raw na hanggang kaibigan nga lang kami. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Hanggang ngayon, nagkakausap pa rin kami, pero parang sa patagal ng patagal, parang mas nararamdaman ko na baka kaibigan nga lang talaga ang Tunay kaya yan. niyang ibigay. So, Sinabi umaasa na pa rin nga siya. eh. Umaasa ka pa, sir eh. Baka may libreng, sine, kain sa labas. Friend zone talaga yan. Ay, oh. May libreng screen, Screen Share screen. share. Medyo nakakapagod din kasi na parang nag-aantay ka sa walang assurance na magiging kayo. Pwedeng may assurance. Gamble nga yun eh. Pero sige, agree naman ako na matagal na. Pero andun yung motibo o kaya baka ako lang ang nagbibigay ng meaning.
Kaya nahintulad ko yung kwento namin sa 3-meeting theory. Dahil ilang beses kami nagkikita o pinagtatagpo ng tadhana, pareha sa lowest point ng buhay, pero hindi para kami sa isa't isa. So, hindi kami para sa isa't isa dapat. Sana mabasa itong email ko at mabigyan ng payo kung dapat ko pa bang ituloy o tanggapin na hanggang magkaibigan lang talaga. Best friend lang Oh, talaga. Anong date ito sinulat? Tingnan natin. Kala ko meron siyang theory na December 19 lang naman. parang medyo May plausible. So matagal na Pagkatapos siya ng naghihintay. pre-meeting, doon na malalaman kung magiging kayo or something, gano'n. May makikita na. Parang wala pala yung theory, no? Ano ba 3-meeting theory? Tignan ko Tingnan mo nga. nga, anong meaning? Nakala ko ano ang konsepto niya yon. Pero hindi ba nakabase sa Meron ng- mathematical or Or meron nang na-establish na gano'n. Eh, baka libro yan. baka ano to, scientific talaga. Iniisip ko kung ano yung share screen. Oo. Halimbawa, business meeting kayo. Ay, Mm. meron kayong official business. Tsaka kayo mag-share screen. Mm. Movie. May klase kayo. Yan, counted yan. Parang official business. Ngayon, kung magkaibigan lang kayo, parang hindi mo gagawin yun sa isang kaibigan na ano. Wala kayong May gusto interest din sa- lang, oo, walang- walang May interest sa gusto isa't din isa. yan. Oo. May gusto din siguro yan. May gusto? O, type din siya pero hindi enough para shotahin. Baka yun na nga. Wala Sabi, na. ang 3 meetings theory ay idea na may pag-date ka na nagsabing hindi mo agad makikilala ang tunay na ugali o compatibility ng isang tao. Sa 3 meetings. Sa unang kita pa lang, kailangan 3 pagkikita para magkaroon ng mas Pero malinaw lampas-lampas na impression. sila. Oo. Lampas- Kasi magkaklase sila eh. Oo. Di ba? Mm. Assuming siguro yan na parang hindi kayo nagkikita na parang date ng 3 beses. Pero masyado na silang lampas sa 3. Mm. Wala na yan. Tigil mo na yan. Wala na yun, no? Oo. Friend zone talaga yan. May tawag pa dun sa 3 meetings na yon. So, Oh. because the theory suggests we encounter the same soul 3 times at 3 different life stages. So level na pala. Eh, baka 3 lifetimes yan. Oo. Well, 3 Nung lamok kayo, tapos nung naging ano kayo, Naging aso, daga kayo. Yung ipis. Gano'n. same life, different life stages lang. So, Oh. parang first meeting, strangers pa kayo. Ah. Second meeting, the spark. So, may magic na. Mm. And then third meeting, yun na yung recognition. Mahal pala kita. Ah. Di ba pwedeng i-compress yan sa 1 meeting theory na lang? Oo nga eh. Para... Eh kung Bembs agad. Oo. Bembs, tapos, ay, may spark. Oo, di ba? Oo. Pwede rin yung rutang gano'n. Alam mo I guess. ma'am, Kaya mag-dance yung mga, tayo. kaya yung mga kabataan ngayon, ganun muna eh. Ano muna, Bembangan. bembangan muna bago talaga? magkaselosohan eh. Oo. Tapos may spark pala. Tapos may spark o minsan wala. At doon na inaalam yung spark Doon na. sa Bembs. Hindi, parang, ano muna. Kasi, ewan ko Oo. feeling ko yung BEMS. Hmm. Di ba, pag nagkita kayo, may connection kagad yan. May Oo. isang passing... May isang filter kagad yan. Nabawa, type mo siya, type ka niya. Oo. O yun, stage 1. Pero hindi ata yan spark. Oo nga, Leaves pero yan, papunta pa tayo doon. Libs. Lips mo na, libugan mo na. Oh, susunod na stage. O yan, nag-agree ka ba na magkakabembangan? Okay. O, bembang. Nagustuhan mo. Nagustuhan niya? Nagustuhan mo? Okay. Move Date on tayo tayo. sa stage 3. Hindi, nasa isang gabi pa lang to. Ay, isang gabi lang yan? Oo. Post, dems, So mga alas converse. 7. Next time. Alas 7 ang aga. Hindi, gabi. Alas 7 Gabi, ng gabi. O, nagkita kayo alas 7. Dinner. Ah. Negosasyon. Tayo. So, go ba? Victoria Court. O, bahay mo, bahay ko. O, kondo, kondo. Kotse, kondo. Bahay ni Lola, game. Car fund? So may sagingan. Sagingan, BEMS. O, stage 2 na yun, di ba? 3 meeting theory di ba? Tapos, pagkatapos ng BEMS, kinadel ka ba o hindi? Mm. Or kinadel ka pero ayaw mo pala. So, baksak siya doon. Yung kadel-kadel. Gusto ko, usap lang. Nagyosi lang bigla. Oo, nagyosi. Mm. O kaya, binata sa'yo yung kumot. Magpunas ka, uwi na tayo. Okay, Tapos binigyan ka ng 200. Tapos binigyan Ito ka- 200. Ito, 200. Mag-taxi ka. Bigla mo, that's my kind of guy. Yung pala yung trip niya. So,
Doon sa post-BEMS, doon na mo nalalaman kung meron kayong spark o wala. Kung magpaparamdam ba siya kinabukasan? Hindi imposible na nangyayari yan sa daigdig, no? Hindi imposible. Fast-paced ngayon eh. Siguro kung ang shelf life ng tao, parang ipis o lamok, yung maiksi yung Ilan lifespan. ba, ilan ba shelf Ganun life? talaga yun, makukompress yung ligawan and things na yan. Oo. Ilan ba, Maiksi. kailang araw Bago na kayo buhay ng tapikin. Ay, napatay. ipis? Ay, na tayo. Parang ilang linggo lang Sana ata mo- ipis eh. Ipis ba? Ilang linggo lang? Oo, di naman tumatanda Pero ipis eh. bilib din ako sa ipis. Naapakan ko ng ganun, buhay pa siya. Tignan ko nga, live. Naalala ka nun. Hindi kaya nga yung fighting spirit niya. Kalahati. Nakakaalala ba ang Pagka, ipis? pagka sa susunod na reincarnation. Oo, inapakan ako dyan. Ito yun. Yung maraming aso, 20. Lima lang yung aso mo, di ba? So either a few months to over a year. Oh, matagal buhay niya mga yan. Okay Ipis yan. yan eh. So, one year ka na ipis. Siyempre, pag nakipagligawan ka sa ibang ipis, hindi na pwedeng 3 buwan na 4 buwan na ligawan yun. Oo. Nasa friendzone ka pa. Friendzone ka pa na ipis. 24 hours, Sorry. 24 hours. Oo. Mahaba na sa kanila yung 24 hours. Aamoy na antena. Game Kaya na. 24 hours lang yung ipis. Kahit nga minsan may dala silang itlog eh. Lumalandi na yan eh. Di ba may baon na yun ng itim. Hindi, ang sasabihin natin doon sa letter sender, day na yan. Magtropahin mo na rin lang siya. Kaibiganin mo na lang. O enjoy mo na lang yung best nung friendship nyo. Teka As lang. friends. Iniisip ko kasi kung baka ano tayo eh. Masyado tayong harsh sa kanya. Hindi, ano bang gusto niyo marinig? Gusto Encouragement. Kahit naman discourage natin siya, gagawin pa rin niya Yun yun. na nga. Kailangan natin palakasin ang loob niya. O reverse psychology na lang. Tigilan mo na yan. O, mo gagawin pa rin Gagawin niya. niya pa rin yun. O bigyan mo ng deadline. Sabi mo, o sige, mahihintay lang kita until this time. And then Sabihin mo, hindi tayo ipis. Hindi tayo ipis. Diba? Ganda yun. Oo. Sabihin mo sa akin, Rekta, kung dadalihin mo yung itlog na itim. Ano yung itlog na itim? Sa itis kasi yun, metaphor. Oo nga. O kaya, ano niya na agad, no? Sabihin niya na agad, mula ngayon, akin ka na. Ganun na agad. Palitan natin ang 3 meeting theory ng 3 bembang theory. Tingnan mo yan, no? Pangatlong bembang. Sa pangatlong bembang, Malalaman yung mo. spark. Kung dadalhin yung itlog. Oo. Kung dadalhin na niya yung itlog. Kasi baka yung unang bembang, ay, sorry, ulitin ko yung performance ko kasi hindi ako. Baka hindi ready. Kinabahan ako eh. Yung pala. Ito, game 3, ano na ako dito? Best of 3. Best of 3 pala. Di ba? Magandang rule yun. Kalaban ng 3 date. Ano yun? One shot, one kill? Hindi naman lahat. 3 bebs, no? Sa unang try, Hindi perfect lang agad. bebs. Parang best of 3 na bebs. O kasi hindi lang BEMS yung pinag-uusapan doon. May mga ano pa yun. Oo, kasama yun. Kasama Supporting documents or ano, Hmm. activities, di ba? Tama. Hindi lang naman, BEMS, diretso tayo, sara mo yung pinto, game. May ano pa yun eh. May Ceremonias iba pang eh. Ceremonias Oo. dapat. Oo. Ang 3 meeting theory, gawin natin 3 BEMS theory. Tingnan Best mo of kung 3. dala na yung mga Tapos yung itlog niya. Kala mo, capsule, di ba yung itim? dala ko na, Pag babe. inapakan mo, ay, double kill. Pati yung baby niya, nadali ko. Exactly. O kaya matagal kayo hindi nakita after nung pangalawa. Hindi ka umabot sa pangatlo. Sa kita mo, gagamba pala siya. May dala nung parang Oo, bulak ng bilog. Ano yung bulak, kakatawa. Bilog. Korting Mentos, di ba? Tapos pagka ginanon mo yun, daming gagambang maliliit gaganunan. Oo nga. O hindi So, tayo ipis para mag-aksaya ng oras. Tama. Maiksi lang ang buhay natin. Kailangan life. Hindi, baliktad. Baliktad nga, maiksi yung buhay ng ipis eh. Oo. Kaya nga, Hindi mo pwedeng sabihin pala yun. Ipis pa lang dapat Okay, magsabi. ganun. Oo. Hindi tayo tao Oo. para mag-aksaya ng oras. Nakatulong Kaya ba pala kayo? ganun sila kabilis. very incarnate yan. Ginawa ni ipis ni God eh. Ayan, nagmamadali ka ha. O yan, ipis ka Oo, ngayon. Ayan, ipis ka ngayon. Tapos may dala kang... Ako nakatulog ka rin ako. So yung pag may nakakita kayo ng ipis, isipin nyo, nagmamadali lang yun nung tao pa sila. Oo, ang lifespan nila sa dali lang eh. O Ay, siya, Mot, yung nagdadala ng ipis ng itlog ba, puro babae ba yun? I guess Female so. sila? I guess female Ay, yung mga talaga. guys, gentleman. baka yun, depende sa species. Meron ding mga weird na Oo, di ba? lalaki yung nagdadala minsan. Nagbubuntis. ayun. Mas madalas, syempre, ang female. Pero baka lang. Hindi Pero- natin ma-assume. Meron bang ipis na dalawa itlog?
Nadala? Dalawa lang? Hindi itlog na young balls ha, yung eggs na black. Usually itim eh, di ba? Isa Bit ba lang nila ba? yun? Di ba galing sa loob nila yun? Ilalabas nila. Nakakita ka na ng ibis na gano'n, di ba? May itim na... Oo, yung nakalabas sa puwet na gano'n na Nakalabas halfway. ba sa puwet yun? Alam ko gano'n eh. Or bit-bit? Hindi bit-bit eh. Ang spider, alam ko may bit-bit na ano sa... Pero hindi rin lahat na spider ah. Yung nakakatakot sa bahay, yung gano'n, may dalang bulak. Guys, paki-google nga. Paki-pag-aralan. Explain sa amin. Habang ginugoogle Moving niyo yan, on. Habang Hindi di ba mag-google tayo nyo. biology channel eh, no? Okay, habang ginugoogle nyo. Letter from 4MMK. 6 years na abangers. Wow. Yata. Ganun na naman, parang abanger. Wala na tayong mga... Ay, ito pa na. Oh, Mel. Sabay ito, nakikinig ka naman, di ba? Nakikinig ako. Hello po, mga tito and tita. Please hide my identity. I'm an avid supporter mula pa nung time ng TFTFZ at Kontrabando. Naging thesis po namin yung programa nyo sa 5 at maging Brew Rats na hinahanap para namin yung old episodes sa YouTube. Nanood din ako ng Wasak at ilang beses ko rin nakasabay magpagawa si Tito Ramon sa RCS sa Taytay na dati lang sinusubaybayan ko ang vlogs niya. Si DJ Angel, nakapunta ka na doon, di ba, sa Taytay? Nadala na kita doon sa Oo, shop na doon sa shop. Oo, nagpaayos ako doon nang nagpatono ako ng Civic. Yon. Nung bumalik kayo, iniisip ko kung ito na ba ang time para mag-message ako sa inyo. Nag-attempt din ako itanong kay Tito Ramon ito sa shop nung nagkasabay kami na magpagawa. Pero nahihiya ako. Ay, ano pala to? Panati ko to. So, paano na nga ba? Simulan ko na po siguro ang kwento ko sa inyo. Pumasok po ako sa TV network na ito na 3 letra way back 2018. 3 letra ang TV network, ang hirap hulaan. Ako, Isa-isahin mo. TBS, ABC. CNN, BBC, GMA yan. GMA. Shit, excited pa ako nun. Kasi yung napuntahan kong programa DocU, pero goods na. Tapos ang work ko noon is location scout. Bale, paghahanapin nila ako ng pwedeng pag-shootan for a cheap price. So kung kailangan kong makisama talaga sa mga utaw para makumbinsi ko sila, since 2 hours to 4 hours lang naman kami nagsushoot. Kung hindi ako nagkakamali, it was around October to November 2018 nang utusan akong maghanap ng pagsusyutan sa Caloocan City. Kasi kailangan ng ospital at bahay. Nakahanap naman ako. Pero, paggabi na ako natapos, so umuwi na agad ako nun. Nung time na yon, di pa mainit yung messenger. Text message pa lang. Parang main na form ng usap. Ganun ba? Bago lang bang messenger? Hindi, baka matagal na yung kwento. Ha? Hindi ah. Messenger na nun? Oo, Messenger Viber, din mga FB. 2018? Oo. Baka may text O pa. kahit 20, May mga chat group na nun eh. Baka huli lang siya nag-adapt. So, nasa bus ako nun nang may nag-text sa akin at nagpakilala na ka-work ko raw sa show. Itago na lang natin sa pangalan na Jay. Nagpapahanap siya ng location nun. Gabi na. Unang reaction ko, shit, pauwi na ako. Ba't nagpapahanap pa siya? Di sabi ko, kung ox lang na makahingi ng Facebook account para masend ko sa kanya yung picture ng mahanap ko na bahay. Kasi, ayun lang naman ang need niya. Saka yung kalsada sa harap. Oof! Nagulat ako nung nakita ko na ang account niya. Tapos, nasabi ko na lang nun ay, hala, ang ganda niya! Maganda pala yung humihingi ng location. So, bumaba agad ako at bumalik sa Caloocan para maghanap ng kailangan niya. Nakita ko siya next day sa shoot at nag-meet kami doon sa mismong street. Tipong gumagal bigla ang paligid ko nung dumaan siya, tapos siya lang nakikita ko. That time I thought na gusto ko siya. Gustong gusto. Kaya sabi ko, ba't di ko i-try i-text after ng shoot? So, nagkausap kami for a week. Kaso, nung Sabado na yon,
nalaman ko sa tropa ko na may boyfriend pala. Mm. So, I back off sa takot na baka mamaya magkamali pa. Pero, time to time, nagkakausap naman kami. Batian ng maligayang Pasko na may emoji pa na Christmas tree. Hanggang napasok ako bigla sa mga relationship between 2019 hanggang 2023. Umabot ang pandemic. Oo. That time, loyal naman ako sa mga naging karelasyon ko. Pero aware naman ako sa nandyan lang si Jay, pero di ko pinapansin kasi may boyfriend din siya. Then, naghiwalay kami ng girlfriend ko late 2023 kasi di kami pwede talaga. Kasi siya ay ibang religion. Okay. Huwag na natin Astronomy. Parang astronomy. TV station, 3 letra din. So, sabi ko, G lang, single muna tayo. Tapos bigla, nagkamustahan kami ni Jay sa di ko alam na rason kung paano nag-start. Goods naman yung pag-uusap namin, tapos mabagal nga lang siya mag-reply since busy na siya dun sa bagong job na sa kumpanya na pinagtatrabahuhan namin. Tipong nagkakakwentuhan kami tungkol sa mga trip niya at pangarap niya. Pero di ko mahimay sa rason kung bakit nasasaktan siya. Kasi apparently, hiwalay na pala sila nung boyfriend. Dumating sa point na nagkausap kami about sa intention ko. Uy, may intention. And she told me na hindi pa siya, and nakikita naman niya, baka ito, hindi pa siya ready at nakikita naman niyang sincere ako. Hindi ko naman siya pinilit about it and I assured her na kung magkaroon man ng problema, nandito naman ako at handang makinig sa kanya. Then, may nakilala ulit ako and we dated for a year. Pero, nakipaghiwalay ako agad kasi I felt na mali yung ginagawa ko kasi alam ko sa sarili ko kasi Jay talaga ang gusto ko. So ngayon, nagkausap kami nung rally around September 21. Last year. Rally as in protest. Okay. Pero, hindi na siya tulad nung dati. Natatakot ako, baka iniisip niya for a good time lang ang hinahanap ko. At gusto lang din maging totoo sa intention ko. No? At gusto ko lang din maging totoo sa intention. At wala akong planong magmadali kasi willing naman ako hintayin siya hanggang sa maging ready siya since single pa rin siya until now. I understand din naman po mga tito and tita yung pain na mula doon sa breakup niya 2 years ago. Ang tanong ko lang po is, tama lang ba yung ginawa ko na maging abangers at mag-chat lang sa kanya from time to time? Tipong kakamustahin ko lang siya. Tingin ko po kasi hindi pa siya ready at naiintindihan ko naman yon. May supporting documents. Na natin kagad ang picture ni... Uy! Si ate girl. Kamukha ni sa European na country to, no? Sa okay. San Juan lang yan. Yung building mo San Juan eh. Researcher nga sa mga TV, no? Meron pang ganyan, Anong nagdag? May chat, Ay, may Kami chat. chat. Naku, bawal yan. Pwede ba yung ilabas? Hindi pwede ipakita. Pwede Pwede, pakita pwede. to. Anti-wire tapping law. Isang karakter, basahin nyo. Yeah. If you say so. Unahin natin saan ba yung simula niyan? Ito yung simula. Okay. Medyo over... Sino ba yung babae dyan? Yung... Ito. Yung... Medyo overwhelming to be honest. I'm like, bakit may pag ganon? Well, don't get me wrong. Na-appreciate ko naman siya. As I mentioned kahapon. Sino ba yung ano? Ikaw to. Baka kasi mamaya hindi sa'yo clear kung anong intention ko. Ayun lang naman, I can I can call. that. I think may hint ako. Pero I don't wanna sound assuming. But based sa mga ganap lately, I think tama nga ako. Pero ayun, I wanna say thanks sa mga effort na magpadala. Teka na ba si Angel na kaya magbasa? Tuloy mo na. Hindi na ako babae yan. Kayo na. And sorry na rin kung bad timing kasi lagi wala ako sa poop. Kapag dumarating yung orders. But still, thank you pa rin. Ikaw pa rin yan. But
ito matindi. But can I politely decline? Pasensya ka na, ha? Tapos pinutol lang niya yung screen cap doon. Gets ko, yan. Medyo busted yun ah. Busted. Ah. Busted Oh, yan, politely Tina. Hello, yes, nagpadala mi kanina. Akala ko kasi until 9 p.m. ka. So, I bought some for you. Kasabay na, that. Ay, iba na kasi sked ko ngayon. Di na mid-shift. I think, I mentioned before na shifting sked kami. Kaya, di siguro talaga advisable magpadala ka. Bigla. Kasi nga, ay iba-iba sked namin. Eh, minsan, what the fuck kami. Hindi, work from home yan. Work from home. What the fuck? Work from home. Nagpapadala siya ng... If you say so, okay lang naman. Pero sa end ko lang naman kasi siya nga, I just wanted to give you so... Medyo overwhelming kasi, to be honest. I'm like, ba't may pa ganun? Don't get me wrong, na-appreciate. Ay, yung kanina. Baliktad lang yung basa natin. Maganda naman siya. Ganda ba? Tingnan mo yung dyan. Same picture yan. Ah. pa rin. Okay naman. Oh, ito pa meron pa sinabi eh. Maganda. This another thing. Basa. There's not a thing. What have you said before? Kasi hindi ako comfy sa calls. Kasi may bad experience ako before. Pinusuan niya. Oh my bad. Sorry sa end ko. I just check if okay sa'yo yun. Kayo lang yun. We didn't know rin naman eh. Ayan. Calls? What do you mean, like, tumatawag? Tawa. Tawa. Baka ang kulit niya. So, kulit nito. Meron pa dito. Hindi maganda yung makulit. Paano ba dapat? Yung... Ito pa, ayun, okay. Nagpapadala pa ng stuff eh. Hindi, ayaw talaga sa kanya. Oh, ayaw talaga sa Busted akin. yan. Malinaw na Busted yan. Busted. Malinaw. Kung halimbawa may story ka ng ayaw mo sa mga calls, pero super poging guy, gusto mo, okay lang, Ito, sagot niya. Kalimutan mo yung bad Ito, experience. maganda to. Okay lang, tumawag ka lang anytime. Exactly. Ito sabi niya, ayun lang ha, huwag ka sanang mailang sa akin. Naisip ko kasi baka mamaya may establish sa'yo na purely legal lang ang purpose ko. Kaya ako na ipag-usap sa'yo. Ayun lang. Pero creepy na yan. Oh, Pero nanliligaw naman talaga siya. Hindi mo na kailangan sabihin na Nasabi na natin ang mga gusto nating sabihin and clear na rin sa isa't isa. Thanks for understanding and sa pakikinig. Ayun. Ayun nga, thank you. Sobra at best. Now, clear na sa'yo yung intent ko. I understand your situation. I'll take it back. Pero I'll take a step back. Oh. May Dito lang. halong delulu. Yung pagkaka-describe niya dun sa hinayaan niya na may space ng 2 years. Ayaw niya nang tumodo mangulit kasi may masamang experience at hindi pa ready. Hindi kanya gusto. Oo. Eto yun, oh. Oo. Thanks Hindi ko for gusto, understanding and sa pakikinig. Kahit 2 buwan lang yun mula ng breakup, kung gusto ko, pwede yun eh. Salamat na intindihan mo na Ayaw. tinataboy kita. Oo. Get a hint. Dude. Yun yung sabi. Sorry letter sender, busted yan. Hindi. Mag-move on na. Hindi kayo muntik. Oo. Walang Busted. nangyari sa inyo. Oo, wala yan. Talagang binibigyan ka na ng iba-ibang subtle at malumanay na senyales na Hindi Na hindi days ka rin niya talaga. gusto. Oh. days. Kung ang ginawa niya ay friend pa more niya, baka kulang pa sa pagpapalagay ang loob. Masyado siyang maagang Nagdeklara. strike. O dapat Oo. trumopa muna siya, ganon. Trumopa, pinakiramdaman, nag-heal, si Ayaw girl. sa kanya yan. Kahit siguro dumaan sa ganon. Baka hindi siya pasado sa, hindi tumagos, posible yon. Kasi kung type, remotely may pag-asa siguro siya, hayaan siguro siya na mag-engage. Hindi siguro 2 years siyang nag-iintay. Tsaka tumawag siya paminsan-minsan. Oh, okay lang. Oh, sige, usap tayo. Pero parang sobrang X nung tawag niya eh. Oo. Ayaw, days yan. Na-location zone siya. Ganun. Oo. Kumbaga, na-deny yung permit nung location niya. Oo. Tablado zone yan. Tablado zone. Tablado zone. Oo. Oo. Doon pa lang sa, na-overwhelmed lang ako. Yun pa lang, Oo. basa ko na doon, Na-overwhelm ako sa'yo. Hindi sa calls in general. Oo. Parang ang kulit mo eh. Okay. Mahirap din kasi Tablado. sa opisina niya, baka konti lang ang selection ng mga cute. Kailangan Sino? ka sa Yung kuya? office. Yung kuya. Office niya, yung
si girl. Baka konti Saka lang mga si girl. taga ano to, taga prod Oh, pala pero to. yung si ate girl, baka ganun din ang tingin niya sa Yun opisina nga. na yun. Yun nga, baka... Oh, ito yung cute na nakita ko, yan lang. So, sa kanya ko ibubuhos lahat. Ngayon, kung marami bang ibang choice. Kasi, Posible. dun sa Bayto, nagtrabaho ka sa network, di ba? Ikaw din. Yung mga cute lang dun, hindi ako nag-aataka. Yung mga on-cam, yung mga magaganda. Yung mga reporter, mga ganyan. Oo. Bihirang-bihira yung ano. Hindi na sinasabi kong mga pangit sila kasi mukha silang stress eh. Bihira, di ba? Production fashion. Trabaho sa network. Minin mo. Marami ring mga cute, marami ring mga magaganda. Kung may ano man, marami dyan, mas O focus. yung sa kaklase mo trabaho. na ano, basta mukhang taga-production. Trabaho ka sa ano, di ba? Network. Tama. Naku, yari tayo. Huwag na natin Bago mo basahin yan, at saka yung unang hint, matagal daw mag-reply si ate girl. Kung trip ka no, mabilis mag-reply. Medyo totoo yun. Tsaka tatanggapin niya yung mga regalo eh. Oo. Sang industry, maraming cute. Na ano Na babae o lalaki? Lalaki, babae. Ugly culture daw siya nag-work. Hindi naman sa sinasabi kong mga Net TV network na nget pala. No? Except yung mga on-cam Pero di ba, mga Bakit lahat inikutan natin, no? Nag-ABS din tayo eh, di ba? hindi naman sa hindi sila cute, mas focus lang sila sa trabaho nila. Yun na lang. Oh, nakakangarag. Diba? Ngarag yun eh, Oh, di ba? ngarag yun. Yung lifestyle niya mga yan, Yeah. natin pala. Ngarag yun. Ngarag tayo, di ba? Hindi ako kasali. Sali ka dun. Nagtrabaho sa tayo sa Hindi kasi TV5. eh. researcher, iba yung mga researcher, Oo. iba yung mga ano. Yung cellphone yan, Ah. nakasabit na nga dito eh. Oo. Miss need ka na po sa studio. Pinulog. Stressful yung trabaho na yan eh. Need ka na po. Di ba gano'n? NID. Yun mo sila mag-type. Need ka na Need po ka na dito sa po. studio. Okay, game! Airlines, marami daw cute. Sa Tapos airlines. meron pa dito na Sa Dancing World. Marami Bebo. rin yan. Bembang Body. Maraming cute sa Hospital World, di ba? Tawa ka, Ramon. Bakit ba? Hindi, nagsasabi lang ako paminsan-minsan ng controversial para exciting sa mga mga natin. Rage bait yan, rage bait. Ay, ganda! Yun. Di ba? Diba? Oo. Simpleng rage bait lang naman, kayo naman. Hindi ka kasi nakikisalamuha, marami rin cute. Magbigay ng 3. Ng 3 Meron yan. Sa GMA. Kung umoperate ka kasi kilala kita. Naku. Hello po, maraming salamat at napili nyo ang message ko. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Baste. Hehehe. Umpisahan ko na po para hindi magbukang biyag nilamang. So ayun, may nakausap ako before. Same kami ng university at same kami ng program. ABCom. Agad nag-click ang mga interest namin dahil pareho kaming hilig pagdating sa music at paninindigan. Okay naman kami, as in sobrang okay. Pumupunta siya sa bahay namin after shift niya sa work dahil working student siya. At sinusundo ko naman siya minsan sa school kapag uwian niya. Hanggang sa may nangyari na hindi inaasahan. Nag-message ang ex ko sa kanya at sinisiraan ako. Hindi ko alam kung anong trip ng ex ko. Pero naniwala naman si girl Gusto paninira. sa paninira. Sinuyo ko siya ng matagal para lang maging okay ulit kami at para patunayan sa kanya na hindi totoo ang sinasabi ng ex ko. Naging okay naman kami, pero bigla siyang naging cold. Paurong sulog na ang nangyayari. Doon ako nagsimulang magkaroon ng mga haka-haka na baka may unfinished business pala sila ng ex niya. Ex niya? Oo. Sino ba yung tumatawag? Ex nung... Nung may ex siya. Hinaharas ng ex ni Boyet, si Bagong Girly. Pero eto, may unfinished business din pala sila ng ex niya. meron Siguro din. meron din, oo. Ibang side naman. Ibang side. Okay. Pagkatapos ng ilang buwan, naging okay kami bigla. Naging okay kami, bigla itong nahinto. Ang dahilan niya sa akin ay hindi raw siya mentally okay.
Kaya bilang respeto sa kanya, huminto at pinigilan ko na siya. Last Sino, yung year, ex? yung, Yung ex o yung current? yung current na parang Love kasama interest. niya sa program. Last year, December 2026, birthday niya, binati ko siya. Tama. Ito na, dito na ako. No? Binati ko siya, nagkaroon kami ng konting usap. Bigla siya nag-rant tungkol sa ex niya. Sinira ng ex ko yung birthday ko, sabi niya, at ginamit niya ako. Hindi ako sure kung sexually harass siya o ano. Pero nagtaka ako kung bakit kailangan niyang banggitin ang mga bagay na ganito sa akin. Pero di ba siya ang boyfriend? Parang medyo magulo nga yung kwento niya. Tinigilan niya kasi yung jowa niya may mental issues. Oo. Yung love interest. Lalo Yung love hindi interest, niya shota. oo. Okay. Yung love interest niya, ginugulo rin ng ex nun. Para May silang extent ginugulo ng mga ex. Ginugulo sila pareho. Tapos, as a friend, nag-open up sa kanya. Oo. Na, yun nga, parang sira daw yung birthday niya. Nag-alakas loob. Naglakas loob ako tanungin siya dahil may kutob ako na baka kaya siya umayaw noon ay dahil may something pa sa kanila ng ex niya. Kaya ba ayaw mong ilaban yung sa atin dahil nag-ayos kayo ng ex mo? Iyon ang tanong ko. Sumagot siya ng, oo. Biglang tumigil ang mundo ko at tumama nga ang hinala ko. Nakakatawa dahil ang dahilan niya ay pinag-ayos kami ng magulang ko na parang 16 years old siya at hindi alam ang gagawin. Ayun lang naman ang aking MMK. Muntik maging kami o muntik maging kabit. Anyways, more power po sa inyo at magtuloy-tuloy ang inyong program. Hindi muntik maging kabit yan. Kasi naghiwalay nga eh. Naging ex eh. Oo. Hindi. Pero, nagtuloy sila ng ex niya. So parang true love niya talaga yung Yung Original. Bumalik siya doon sa ex niya na Oo. tumawag para manira. Oo. Or whether it's sa kabila. Hindi ko alam kung yan yung Pareho pala ex na silang naninira. may hang up at hindi pa Pareho silang may hang hindi up. pa in the clear. Oo. Oo. Nag-share lang siya. Muntik nga eh. Muntik naman naging sila. Muntik naman. Hindi ka siya makasingit sana bago nagkaayos yung love interest niya. Para silang Sana inisip niya siguro, pwedeng muna ako ng kahit ilang buwan kahit siguro konti. bago kayo nagkaayos. Kaso nga, nang lamig nga yung girl kasi nga ginulo din siya ng ex niya. Saka meron bumabagabag sa kanya. Wala eh. Pwede din eh. At sasabihin niya doon, or tutulungan kita. Kailangan mong makahinga. Oo. Lumayo ka sa kanya. Oo. Kaya mo nga hiniwalayan kasi may problema. Baka gusto mo ng something fresh. Siraan mo. Oo. Rebound sana sila, mutual rebound ship din. Nagka-reboundan sana, no? Tama yung sinabi ni DJ Angel eh. Kasama yung paninira sa game. Oo. Hindi, para ma-build mo yung sarili mo, hatakin mo siya para umangat ka. Diba? Yo! Pag-ibig Kung eh. wala ka naman masyadong quality, ibaba mo pa yung quality niya Oo. para mataas ka. Ganon. Ang quality naman kasi niya, hindi siya katulad nung ex na problematic na, Oo. nagugulo Prong-prong. yung mental issues ni ate girl. Oo. Prung-prung. Oh. Ngayon, sabi, sa akin, wala kang prung-prungan. O yun, inangat mo sarili mo. Oo. Sabay hatak pababa. Yung isa, babaliwin ka nun. O, Oo. lumaki agwat nyo. So, more of that. Oo. Pero tapos na eh. Tapos, yung tumawag sa'yo na ex ko, sira mo din. Krung-krung din kasi yun eh. Oo. Pare tayo eh. Parang yung ex mo, tsaka ex ko, parehong malaki. Parehong may loco. Huwag na tayong magbalik kayo. Counted yan, paninira. Hindi paninira ang pagsasabi ng totoo. Correct yan! Smoke Correct! Oo. Pag-justify yan eh. Tama, di ba? So, kung may ganyan kayong sitwasyon, alam niyo na gagawin. Siraan nyo. Siraan nyo. Oo. Para umangat kayo. Sabi nga na kung sino ang nagpapakababa ay siyang iaangat. Yun. At sino nagpapakamataas, Siya yung bababa. ibababa. Exactly. Ibababa nyo yung nagmamataas. At yung nagpapakumbaba. So kung itataas mo yung shorts, ba yun?
Nagpapakumbaba ka, kaya ikaw yung maangat. Eto, tingin ko, ikaw dapat ang magbasa. Hindi siya kasi iksi ng mga kanina, pero Ganito nga yung ipayo natin, mga siraan, tsaka mga talangkaan. may litrato para sa'yo yan na Ayos sulat. na. Oh, may Uy, lancer eh. May box type. Binanggit ka eh. Binanggit ka eh. Binanggit pa ako? Oo eh. Baka paninira ang puri ito. Di Sige. siraan mo rin. Ayan. Game. Wala ka bang gustong siraan? Ito yung pagkakataon, Ramon. Wala. Yung mga nagbibigay ng dollars, iangat natin sila sa buhay. Di ba? Lahat sila Oo. Oy, salamat sa Hey Rice. Order kayo ng Hey Rice. Nasa yung kahon? Pakita natin. Masarap Oo. nga to. Pucha, ito, Parang- pang regalo sa tita. Iba siyang Di ba? iba siyang Bibingka? pastry, pero hindi parang bibingka na hindi bibingka. Ngungulangot ba to? Ay. Old school. Yan. Ang ginagawa ni ate? Hey, rice. Game! Ang kulit ng mga letter sender na may mga katibayan sila ng May, picture. may ano na eh, may mga receipts. May mga May mga resibo na sila eh. resibo. Oo. Di kwento-kwento to, di ba? Totoo to, hindi to invento na Resibo, galing sa chat resibo. GPT. Di ba? Tama. Oo. Kasi minsan, doon unang pa lang, di ba, kung kwento lang na kung ano-ano. Oh, eto may resibo sila oh, galing. Yan, t-shirt mo, ano yan? Ang ganda. Ito yung tinatayo naming coffee shop, Art Cafe. Pakita mo. Ay, ano sa Segway, ano? Yan, ito yung Uy. Art Cafe sa Bangkok na itinatayo. So, proseso pa lang na tinatayo. Sabay tayo. Sabay Ikaw may tayo. ari niyan. Sabay tayo. Ikaw may-ari nito? Kasi sa Parang marami kami na nagsama-sama ng mga artists. Rabbit pa to, kangaroo. Rabbit yan. Bakit ka? Rabbit ang Rabbit napili mo? yan, oo. Tapos may mga dahon yan. Na Malinis. 1, 2, 3, 4, 5 na dahon. Down ba yun? Ah. Ay, Hindi kasi Bangkok eh. Oo. yung dahon Ano, doon. ano, bigay. Yung dahon Legal, doon, legal. Legal yung Legal. dahon doon. oo. Legal doon. Dahon pala, kala ko tenga. Okay. Tenga yan ng Dahon tatlong ano. Oh. Yung 5 fingers. Mm-mm. Ito, nag-isa na lang. Okay. Sige. Yung sabay kasi ibig sabihin, chillax sa ano, Sa Thai. sa Thai. Ah, may Sa word atin, din na sabay. Meron word na sabay. Yung Ay, parang ang galing. relax lang, chillax lang Ang tayo. ganda, double meaning. Sabay. Tapos yung sa Pilipinas, yung sabay. Together. Together. Relax tayo together. Talagang relax tayo together. Relax tayo together. Ang ganda. Kaya sabay yan. Pag nasa bangko kayo, sabay tayo. Oo. Huwag na kayong pumunta sa massage. Yan. Sa ano lang yan, sa may chat-to-chat lang yan. Wala Ah. pa. Yun ang bisitahin yung mga elepante. Sa ping-pong. April 20 ang magbubukas to. Babalik Wow. Depende pa kung may budget. April 20, Kasi nung nakaraan ay libre naman yung pag 420 ba yun? Oo. May kinalaman yung 420 dyan. April 20. Kaya nga, Oh, may ano nga dyan? may kinalaman. May kinalaman yan doon siguro. Is legal. Okay. Sa airport, pagka may testing ka. Wala. Testing ka. Sige ka. Okay. Good day! Gusto ko sana i-share at humingi ng payo sa inyo mga tito and tita, lalo na kay Uncle Ramon na Perlo Lancer guy. Ay, ayos ka. Tago nyo na lang ako sa pangalang CJ, 25 years old. Graduated automotive engineering and currently working sa industry na ito and runs our family business na auto shop. In short, jack of all trades. Wow, ayos ka. December 2021, out of boredom, nag-try akong maghanap ng kamatch sa Omegle. Ano yun? Yung ano yan eh. Random na magmamatch kayo ng webcam. Tapos, pwede kayo Mag-uusap kayo. Usap kayo ng English. Parang speed dating? Ganon? Hindi naman lahat dating, pero iba talaga nagpapakita na ng skills eh, or nagpa-practice ng language. Tapos magkakwentuhan na kayo. Iba Tapos nagkaroon kayo ng interest, nagmamagic. magtatagal kayo mag-usap. Tapos pag hindi, iba pang the phone mo. Next na, next. First time ko itong ginawa, as usual, nilagay ko sa mga interest ko gaya ng hashtag kausap, hashtag my birthplace, na may kamatch, may nakamatch ako na girl, 24 siya nitong, 24 siya nito, working student, and 21 naman ako, fresh grad. Siya, si Iska, solong anak, and both parents OFW. First, usap namin sa chat, normal, getting to know you.
each other na lang. And later on, nalaman ko na nagdo-dorm lang siya malapit sa place ko. Mm. Dahil siguro doon, she feels safe na agad. Kahit magka-chat pa lang. Kaya, nabigay na niya, nagbigay na siya ng phone number niya para hindi maputol ang pag-uusap namin. Sa pagtagal ng pag-uusap namin, sa text, naisipan namin na magkita. Wala kami idea sa mga itsura ng isa't isa. Wala ka namang punctuation. Kaya hindi ko alam saan ako Akala ko focus eh. ba nagkita na sila Di pa. sa Alam lang video? nila Sa magkakalapit. video. Mga, Random yung video na yan. Oo. Pero sure ako na babae talaga siya. Kaya hiniram ko na agad ang luxury car ng Airmats ko para masundo siya sa work niya. Sa blind date. Pasikat, oo. Nung andun na ako malapit sa landmark ng kitaan namin, ang sabi niya sa Angels daw siya nag-work. So, Just burger. Angels pa lang, wala pang burger. So, nagtaka na agad ako and napatawa. Paano ito nakakapag-text? Dapat busy siya, magbaliktad ng patis. Angel's Burger nga. Oh, Angel's Burger. Yan ang natakbo sa isip ko. Kaya, hindi ako makapaniwala. Inintay ko siya, 4 p.m., out niya. Bigla siyang nag-text na doon ako mag-park sa harap ng clinic. Paglabas niya ng pinto, hindi ako makapaniwala na ito yung katext ko. Kasi ang ganda niya. As in, matangos ang ilong, maputi, at pang beauty queen ang figure. Wow. Yun lang, pagka sa Angels ka, ang tagal magluto ng burger kasi like the text. Ate, ano na? Yung pala yun. Kaya lang, di ba kaya mainit yung ulo ng mga ano doon? Oo. Pero napansin mo ba? Pero history kami ng Angels Burger, di ba doon tayo nag-iisip ng mga madaling araw? Ayun ang hindi ko sure kung same yun na Angel's Burger na sumikat. Feeling ko sila rin yun. Kasi Pero yun Angels nga, Burger Gusto natin kong dirty. isipin na sila yun. Pero lagi kang LGBT na ano, doon. Alam ko lang, masungit. Masungit na LGBT. Minamadali mo sila. Saka lagi silang naglalaro ng scatter. Naglalaro ng scatter. Okay. Doon ko nalaman na nag-work siya kahit di pa siya grad and hindi pa nakakapag-take ng boards. Nagulat siya kasi sumundo sa kanya naka-DOM na car. And not the usual fuckboy na naka-Civic siguro. Dinala ko lang siya sa favorite ko na chill place na nagsiserve ng burger. Angel's Burger, plus talaga sa branch tayo, guys. Nilipat lang sa ibang burger. Lang ang burger machine. Burger machine lang katabi nga. Alaman. Animal. Noong time na yan, hiningi ko na ang sock meds niya and naging friends na kami and followan sa lahat. Ang reminder niya lang is wag ako mag-chat sa mga platform na ito. Doon ko nalaman na may boyfriend pala siya na 4 years na sila and live-in sa bahay ng parents Wow! niya sa province. Doon nakatira yung guy. Dahil sa revelations niya, nagulat ako, baka siya naghanap ng kausap or someone na makakasama. May boyfriend pala siya. Hinayaan ko na lang ang lahat at naging abangers ako ng matindi. At sinabihan siya na hiwalayan na lang niya para wala kaming matapakan na tao. So sinabihan niya. Iwalayan mo muna yan. Yan ang maganda. Iwalayan mo muna. Naninira. Iwalayan mo muna bago Oo. maging tayo. Bago nating tapakan ng ibang tao. Ibang tao. Itinaas ang sarili. Oo. Pananapak na to ginawa niya. Oo. Di ba? Hiwalayan na Mas lang gusto niya. niya, tapak Ganda pa eh. more. Hiwalayan niya lang niya para wala kaming matapakan. Tapakan o. Concerned pa siya. Di Di ba? ba? Galing Pagdating siya San Pedro, gawa. Nananapak ka. Lumampas ang Christmas, araw-araw ang pag-uusap namin at lagi ko sinusundo sa clinic. And one time, bago ko siya ihatid sa dorm niya, bumili daw ako ng beer. Ba't clinic? Oo nga, sabi ko. Sa Bergeran to. Kasi yung parking sa tapat ng clinic. Ganun. Kasi sabi kanina, di ba? Sinabi pala Okay, yun. okay. Doon na. Okay. Nag-evaluate siguro ako. Baka katapat ng Burger Oo, King. baka ba. Or, Kasi nakita niya from across na matangos yung ilong eh. face to face na nga dyan. Ah. Nakikita niya. Protractor, angle yung ilong mo, maganda.
Siyempre, ako si Beerman, bumili agad ako sa convenience store na nadaanan namin. Hindi niya alam, bumili rin ako ng protection. Kasi may beer na eh. Pag may May alak, bala. timbang. Baka kasi may maganap na laban. Pagka-uwi namin sa dorm niya, syempre inuman muna and tawanan lang. Ewan ko bakit nalasing kami agad sa isang incan na Red Horse. Doon. Walang period. Ah. Doon na nangyari ang vision ko. Ah. And gulat niya, prepared ako sa laban. Aha. Ang ganda. Ay, may alak na eh. Nagpabili na ng beer eh. Oh. Ba yun? Oo. Mainom lang. First time niya ata, masatisfied ng ganon. Sinabi. Doon na kaagad. Kaya, after nun, hindi na kami mapaghiwalay talaga. Pang Viva Max yung kwento nito. Ang ganda. Lumampas ako. Lumagpas ang Christmas and New Year, syempre. Doon siya nag-celebrate sa family ng boyfriend niya sa Manila. Ako, abangers. And masakit na nakikita ko sa story niya, nakasama niya yung Sabihin mo na. bad word na boyfriend niya that time. Ah. Kita mo, naninira to. Ano yung bad word? Oh. Ay, bad word nga, sasabihin mo. Nasaan? There, somewhere there. Ah, yun. Oh, bad word nga, hindi. Pwede nating i-quote siya siguro. I-quote mo lang, hindi ikaw nagsabi, yung person Oh, sige, na yun. Ang sinabi niya, sige. Kasama niya yung Abnoy na boyfriend niya that time. Oh. Paninira talaga. Kita mo na? Paninira talaga. Talaga yung ano mo. Nakapag-usap lang natin. Moves eh. Nagte-text lang siya sa akin pag ginatid niya sa dorm ng BF niya na naging routine ko na siya. Ano daw? Pag ginatid na siya. Pag nahatid na siya sa dorm. Sasalisin na siya. Oo. Ay, babe. Wala na siya. Ay, naku, nakaalis na. Wala na siya si Abnoy. Yan ang malinaw na MMK, no? Pati gagi. Kabit ba to? O kabit na to? MMA. Muntik maging ab. Oh. Feb 2021, nag-celebrate kami ng Valentine's na magkasama. Kahit alam kong may boyfriend siya. Doon nag-end ang relationship nila Bakit? nung nahuli si girl. Mhm. Ayun, huli ka. Nung time na ito, Tinapak-tapakan muna nila ng ilang oo. Yung time na to. Ba't may mga condom dito? Tapos si girl doon pa nakikitira sa bahay ng BF niya, eh, no? Tsaka, teka lang, yung dorm ba to? Wala siyang dormmate? Di ba mga dorm may mga, ano? Oo. Roommate? Hindi, baka may... Walang pake yung Hindi, mga... baka naman meron... Nanunood. Hindi, baka naman may sariling room. Baka may sariling room pa sa isang bahay, gano'n. O ano, di ba? Sige, tuloy mo. Ganun. Kung boyfriend mong abno, yun dyan na. Tik ka diba? Sige, sige, tuloy mo. Spotter. Aha. So Noong na time na ako. yun, Doon nag-end. noong time na yun, Nung time na to, pinakilala ko na si Iska sa family. Uy, okay Diretso sa family. And nagustuhan naman siya ng parents ko. Kahit mas matanda siya sa akin ng 3 years. Lagi ko na siya sinasama sa family gatherings namin. Ay, okay Ang so bilis naging ng sila, naging sila. Same month, pagka-break, family na. Ay, Ah, oo nga, oo nga. Siya na nga sumingit, siya pagalit. Ayan. siya pa yung galit eh. No? Siya na nga Siya sumingit pa eh. yung tumatawag ng Okay, 2022. 2022, normal na ginagawa ng mga mag-partner, puro saya lang at slight tampuhan. Tambay nights and late night drives lang. Teka lang, late night drives lang? Sinong babantay doon sa hamburgeran? Baka ibang na, ship. Ibang ship. Ibang na yan. shift. Okay. Yung mga tao naghihintay. Galing sa burger. So, dinate niya sa burger. Matindi ka, boy! Tapos yung patty, o, yan ka na ba? O, yung patty na kayo. Ikaw na bahala mag-ikot. Service, ha? Ah. Ay, naka. Lugi na. 2023, nakapag-take na siya ng board exam and pumasa siya. Kalain mo? Ah. Nabili na nagkatrabaho. May Just may burger. jowa. May May isa pang pang jowa. Nakakapag-review sa board exam. At pumasa.
Sa medical field to, si doktora. Teka, Baka doktor dentista. siya na nag-Angel's Burger? To dito. Oo. Wow, kasipag. Baka naman dentist yan o optometrist. Bakit? Kasi Doktora eh. maraming time ang... Dr. Andy. Pero maraming time ang kailangan sa pag-aaral na maging doktor, di ba? May Kaya time nga. ka pa ba magtrabaho? Hindi, pero kung dentist yan, pwede yan. Makakaya. Oo, Oo. kaya. Lumandi. Matindi rin ng dentist. Oo. Basta doktor. Oh, doktor. Oh, basta, oh, sige. PhD. Basta nagawa Hindi, niya. ako naniniwala ako may picture eh. Sige. Okay. Nung year na to, pinakilala na niya ako sa parents niya. So far, okay kami and masaya. Sinusuportahan ko siya sa gusto niya na magtayo ng sariling clinic niya. Oh, yun na nga. Baka dentist. Pwede rin doktor to. Kala mo sa mga dentist, madali. Oh. Mahirap din yun. Mahirap yun. din. Oo. Oras din. And ayun, nakapagtayo naman siya unti-unti. And now, stable pa rin and maintained naman. 2023 pa rin. Pagsakay ko siya sa mga old school na kotse, mas piliin niya pa i-recline ang seats na para walang makakakita sa kanya sakay ng lumang kotse. Hmm. Kaya ang resulta, ang box type ko, nakatambak na lang at hindi na naandar. Ako ay naging Honda boy na lang sa mundong ito. Mhm. Kotse-kotse pa. Fast forward sa 2024, naging live-in partner na kami. And as usual, na mag-away ng malala. Ayun. Ay, Lagi na lang What's up? Lagi na lang way Para para paputukin ko fuse niya is i-compare siya sa ex niya na si psychopath and psychologically abusive na tao na kabaliktaran ko naman. Ayan. Galing. Siniraan. Siniraan pa rin niya. Tinaas ang sarili. oo, sabay. Parang nakinig siya nung sulat Oo kanina. nga, eh. advance ka eh. Ito pa. Oh. Follow up, sige. Kung may bad guys, siguro sa good guys. Kung may bad guys, siguro sa good guys ako, syempre. Yan na yan yun. Yan na yun, ano. Galing. 2024, sabi ko naman, yung pangarap ko naman, nagtayo kami ng auto shop na malapit sa tinitirahan namin sa bahay. As usual, todo suporta parents ko. Ibigay ang kaya nila para hindi ako maliitin ng in-laws ko. Ano yun? May auto shop siya. Nagtayo siya ng auto shop na malapit sa kanila. Siguro pa. Nepo baby ka ba? Oo. Pinalago mo na lang inyo. Pero sa year na to, lumabas ang tunay na ugali ng partner ko. Lagi na niya gustong makialam sa field na hindi naman niya alam, which is pagkukotse. Dito na kami, lagi nag-aaway, and sa dulo, aabot na lang na i-compare ako sa ex niya na hindi daw siya kinontra or what. Ayun, counter. Counter sira. Oo, panira. Dati kinukumpara siya doon pag sinisiraan niya. Yung mga good side Ngayon naman. kinukumpara naman siya para maging mas mataas yung ex. Wow. Tinatry ko sa kanya i-handle ang billings and quotes kasi doktor siya. Feel niya, alam niya lahat. Doon simula nag-fucked up ang sinimulan ko na garahe. Wala siyang accountability sa ginagawa niya, nakamalian, puro sa akin ang blame. Yan, sinisiraan naman niya sa atin, yung girl. Sa atin naman niya sinisiraan. Yung babae. Oo. Hanggang ngayon, 2026, partner pa rin naman kami. Okay. Ayos ka. Kaso ako, nagsistay na ako sa parents ko, hindi na ako bumalik sa place niya. And hindi ko na nga ulit nakikita sarili ko na bumalik sa posisyon na yun eh. Hindi kami magkasama na nag-celebrate ng Christmas at New Year ngayon 2025 to 2026. Huling away namin, sinabihan pa naman ako na walang pangarap sa buhay. Yung una ko naman ginawa sa pagsasama namin, tinulungan ko siya sa pangarap niya. Isinantabi ko ang Sarili. pangsarili ko na pangarap para mauna yung sa kanya. Which is pagiging doktor. Yes. Sa part na to, papasok ang tanong ko sa inyo na, 1, paano ko i-handle ang isang narcissist na babae? Number 2, worth it pa ba na pakisamahan ko ito? Marami din akong nakikitang abangers sa aming relationship ngayon. Ano ba? Ito ata makasagot nito. Very bad. May rebound to. Oo. Nangyari din sa kanya. Oo. Yung ginawa Narcissist niya. daw.
Narcissist daw. Oo, may psychologist tayo dito na Ano bang sagot dyan? hindi tayo house show. PS, hindi ako nanligaw sa kanya. Wala kaming label based sa aming dalawa. Basta, nagkasundo na lang kami. At nag-I love youhan. Sorry if magulo ang kwento. Magulo nga. Pero first Reg. time ko nang ikwento na walang sugar coating. Salamat. Pagod na CJ. Parang kailangan niya lang mag-vent. Yun yung dating sa Ito sila, oh. Ito sila. Not really solving anything. Si ate. Parang gusto niya lang mag-vent. Gusto lang niya mag-vent. Uy, salamat sa pagbahagi at Kotse nailabas mo yan. Mas mahal niya yung kotse niya. Naay mo yung kotse mo. Saan to? Alam mo lugar na to? Familiar ba? Yung mga puno na yan? Hindi. South area ba to? Baka Laguna Hindi, ganda area. eh. Parang naka-antipolo yan. Polo yan. Ano, Rizal. Tagaytay. Rizal. Parang nagpatango si ate girl eh, no? Parang fake yung ilong ano. Ibinababa. Hindi. Pintasan mo. Hindi, nag-share lang siya. Nasa ano na sila na magbe-break na Hindi, sila. may tanong siya eh. May tanong. Alam mo, Ang Paano tanong niya ay paano ko i-handle? i-handle ang isang narcissist na babae? Worth it pa ba na pakisamahan ko ito? Okay, ate, ang ating ang tawag dito? Pero, una Psychologist? sabihin ng- Ano tawag dito? Sa mga relationship, In-house psychologist? walang perfecto, di ba? May mga awayan, gano'n. Sige, DJ, Pero- Angel, anong masasabi mo dito? Saan ako titingin? Ito. Basta narinig mo naman yung kwento, di ba? Doon, Paano doon daw naman, niya doon sa gitna. i-handle ang narcissist. Narinig mo ba yung kwento? Narinig mo naman, di ba? Mga... Lakas mo dahil wala kamay. Okay. Ito. Sige. Auto na lang. Ay, okay. Sige. Okay. So, usually, kapag mga narcissist kasi, hindi na sila magbabago ever. So, walang... Tanggapin mo yun or what? Oh, it's either tatanggapin mo na ganun talaga sila, tas magsasuffer ka na lang, or pwede ka namang umalis. May choice ka namang umalis. Si girl ba ay narcissist base sa kwento niya? Or sinisiraan lang niya sa atin? Hater din kasi si kuya eh. Hater din siya eh. Umabot na sila sa ganung point ng relationship nila na pwede na niyang masabihan ng ganyan eh. Oo eh. Paano kung si ate mahilig ang magmarunong, tas hindi naman talaga technically narcissistic in a way? O baka gusto lang siyang tulungan na hindi rin mag-fail, di ba? Oo. Kasi negosyo yan. Pero kung may ganyan ka ng feelings, Oo. Bakit nandiyan ka bakit pa? naman pwedeng itigil nyo na yan? Eh, Oo. mukhang titigil na to eh. Kasi hindi na sila nag-celebrate ng Christmas tsaka New Year. Pero may Katulad nung hindi nag-celebrate si girl Ay. nung Valentine's nila. Mm. Ng ex, Nung ninja pa lang siya. nung ninininja siya. bakit siya sumulat sa atin? Dapat malinaw na sa kanya na ayaw na niya. Mm. Baka meron pa siyang nakikitang Microphone ka. Ito. Andito nga eh. pag-asa. Tayo mag-share. Hmm. Baka may nakikita siyang pag-asa, kaya siya sumulat. Pag-asa saan? Sa relasyon nila. Ano pa bang... Ano kaya yung pinaka-possible positive thing na naiisip niyang Pero pwedeng pagod mangyari? na siya eh. Pagod na. Pagod na siya eh. Pero hindi naman lahat ng pagod CJ. tumitigil eh. Ganto si Jay. May endgame pa ba sila na naiisip? Mahal mo pa ba? May ano ba? Ano ba ang gusto mo si Jay? Yung bakal ko. Yung... Ayun. Tulungan ka naming ma-finalize ang desisyon na iwanan siya or konsentihin ka pang magstay. Palakasin ang loob mo. Oo. 500 para palakasin ang loob mo, 1K para siraan siya. Send nyo na. Send sa Matreon. Sa metro yun. Oh, ito, yung number na nandiyan sa Oh, yan na. May number. Bakal Oh. sa bakal talaga. Pwede ba yun? Pwede ba ganun? Pwede yung gano'n, no? Pagod ka na eh. Hindi siya titigil hanggat nakakatikim. Di nakakatikim? Masarap yung burger eh. Oh. Wala naman. Sila, oh. Para sa good letter, partner naman sila, mukhang nagtutulungan sila, eh. oh. siguro para sa letter sender siya lang Oo ang nga. magaling. Hater siya eh. Sinisiraan ng lahat ng tao at puro papuri sa sarili. Oh, Si letter sender din yata ang narcissist. Oh! Sounds like an unhealthy relationship from the start pa lang. Let it go. Sabi ni Tere. Parang may plot twist ah. Oo nga no. Paano ko siya yung narcissist? Pwede rin. Paano kung ganun? Basta itigil niyo na yan. Si Tere of Brurats ba yan? Yun rin iniisip ko eh. Tere of Blue Rats, di ba ikaw yan? Alam ko siya yan eh. Si Tere! Tere of Blue Rats. Dati ikaw bata yan, lang di ba? yan ah.
Dapat ito kaya yung pinadilig ang picture. Patingin nga. O, patingin nga. Mulangot. Mulangot ba? Talagang gusto niya manira eh, no? Ayan sila. Oo. Astig. Ano sabi ni Tere? Valid yung mga opinion niya ni Tere. Oo, sabi ni... Hello po. Sabi ni Tere yung kanina, sounds like an unhealthy relationship from the start pa lang. Let it go. O, dentista yan si Tere, di ba? Tama. Oo, mahirap yung- tama. Hindi nga si Tere yan. Bakit Tere, ikaw to? Ikaw ba yung nasa picture? Bayanin yan, di ba? Nagtrabaho ko sa hamburgeran. Sa Angel's Burger. Ako, Ang kulit nung nagtatrabaho ka na sa Angel's Burger, tapos dinate ka pa sa burger. Favorite na part ko yan. Nagkatrabaho ka na sa burgeran, Dinala ko sa burger. dinate ka sa burgeran. Ganda. Wasak. Oh, yun. Ang kulit ng PSPS, hindi ako nanligaw sa kanya. Di ba panliligaw yung pagsusundo rin? Ay, para sa mga nasa... PS, hindi ako nanligaw sa kanya. Wala kaming label based sa amin dalawa. Basta nagkasundo na lang kaming magsama at nag-I love you. Ay mo, ang paninira ba ng karelasyon, panliligaw din yon? Hindi ko alam. DJ Angel, sa tingin mo? Tingin ko hindi naman. Paninira ng karibal, Part yun. part yun? Part, Oo. siguro bahagi. Natural ano yun, parang mga animal na nag-aawa yun. Para sa mating rights. Bano naman yung nanliligaw sa yung isa eh. Oo. Sabi pa nga, abno Mas eh. okay ako dyan. Sama ng ugal. Hindi, lahat sila, pareho silang abnoy yung tingin dun sa ex eh. Ah. Pinupuri nung ate, yung ex niya, kung kailan convenient para sirain ang loob nitong si letter sender. Ganon. Di umano. Daw. Di umano. Ah. Kasi syempre, kwento Kaya niya baka to eh. nakikinig si ate girl, pwede kang mag-counter affidavit. Alam niya kaya na siya yun? Siguro Hindi, pag... malalaman niya yun. Pag pinakita natin yung picture. Hindi, yung malalaman boyfriend mo niya ba may yun. box type na lang, Malalaman sir, niya na yun, ganito yung ang sinundo plaka. sa Angel's Burger. Oo nga, no? Sa backside na to. Ano, kita ba yung plaka? Alam mo naman Hindi yung masyado backside, world, magkakakilala yan eh. Si Maxine daw ang dentista. Si Amoy Safeguard. Di ba maraming mga medical field dyan eh. Naging nurse yung, nag-doktor yung mga yan eh. Mga Brewsters eh. Paninira is part of the competition. Yun, di ba? Pagsasabi din ng katotohanan yun. Parang election yan eh. Pero pag hindi katotohanan yung sinasabi mo, purely para lang manira, fair game ba yon sa competition? Hearsay yan. Ang pwedeng katotohanan ay kung paano mo fine-frame yung katotohanan. So, halimbawa, Baho pa. mabait sa animals. Oo. Mabait sa animals. Sabihin gano'n, di ba? Pero pwede mo i-frame yan na mabait lang yan sa animals pag may nakatingin. So, gagawin mong kasiraan na naman yon. Ano pa ba mga kabutihang asal na ginagawa? Kumakain ng vegetables. Kumakain ng vegetables. Kumakain Sa social media. lang niya ng vegetables sa social media. Sa tunay na buhay, kumakain niya ng junk food. Chicken Karne, yan. ganon. Oo. Hindi, ako ang masasabi ko dito kay, bata pa naman to si CJ. Mag-move on na lang kayo. Tigilan parehas. niyo na yan. Tingin ko mukhang patapos na rin yan eh. Mukha nga Toxic patapos got away na yan. Totga na yan. Oo. Toxic that got away na yan. All is fair in love and war. So, Ano pati masasabi mo paninira- dyan, Angel? DJ Angel. Sa tingin ko, ending na nga yung relationship na yan. Kahit na di pa natin sabihin, patapos na yan. Sumulat pa lang siya dito eh. Yan na yung malaking senyales eh. Baka nga by this time, baka wala na sila. Oo nga. Dahil At saka December ano pa to, yan eh. December may pa. sakit yung sulat niya eh. Matindi yung ano niya eh. Yung Pag lumabas Naghahanap- ng episode na to, naghahanap ng ano to ng... Tulong na konsentidor, gano'n, na Oo. parang palakasin Sige, natin. mahal mo yan. Tuloy niyo yan. Ganyan. Pare ako, ilaban mo yan. Laban Brad. Alam mo yung Lancer box type mo, bulok yan eh, di ba? Tulad ng paglaban mo dyan, worth it yan pag naayos mo. Tinrabaho mo yan eh. sulit yung pagnininja nyo. Bigyan Hindi, pero sayang yung okay ano, din ng nga na memories. pwede niyang ilaban. Tama ka eh. Kasi bago pa lang naman din sila eh. Tsaka sa relationship, Ano normal tayo, yun. normal na, may gulo. Walang Tas perfectong... magiging okay din kayo, di ba? O ano. Ay, paalala lang, sa mga nasa North America, merong merch ng MMK dyan. Kontakin nyo lang to si Mark Cariaga. Ito yung mga detalye niya. Thank you. Yan. Para hindi na galing ng Asia yung merch.
mas madali nang makakarating sa inyo. Kayo na lang ang mag-usap. The last line. Kung order sila sa North America, padala sa Pilipinas. Carbon footprint din yun. Hindi. Doon na lahat. Hindi isa-isang... Sa North America, kaya padala ni Mark sa Amerika. Wala nga may tariffs na yun. Oh, galing Ayun ng nga, no? Canada. May tariffs na ngayon eh. Di ba? Hagis nyo na lang. Sa border, gano'n, no? Donald Trump yun. Oo, hagis nyo na lang. Na-attach Pero- kami sa istorya mo. Pero malay mo, di ba, parang phase lang yan ng relasyon, tapos maging okay din kayo. Kasi kasama naman yun sa relasyon eh. Malay nyo, kayo pala talaga sa huli. Pero parang find it hard to believe na doktor tapos may gana pa siyang maging interesado sa car shop niya. Parang may time pa siya para makialam dun sa car Kaya shop siguro, niya. ego din yun na, ako naging doktor ako, ikaw, mekaniko ka lang. O kaya baka pure Parang concern na ang dahil mong Or ginagawa mali. bida-bida personality siya. Yun, bida-bida personality. Or Pwede baka rin. nakikita Alam ko niya lahat yan. Nababankrupt na yung car shop niya kaya gusto niya tumulong dahil feeling Sa niya mas future matalino natin. siya. Oo, para sa future nila. Pwede rin. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun eh. Kasi yung babae naman, ganyan sila eh, di ba? Parang Oo, kumuhilig parang- silang tumulong sa partner din nila eh. Oo. Oo, nahihirapan ka. Mukhang nahihirapan ka. Simple lang pala. Mukhang nakaka-relate ka, Angela. Hindi, parang may theory talaga na ganyan na gusto ng mga babae yung may inaayos sila sa tao. I can fix it. I can fix I can it. fix him. Oo. Baka yun yung sa babae na. Pero maganda kung marinig The natin more- yung side the ng more babae. attractive. Oh, kaya nga maraming may gusto sa mga jerk, di ba? Dahil gusto nila ayusin. Paano? Sakit sa ulo yan ah. Paano? Bakit gusto ng mga kababaihan sa mga jerk? Hindi naman lahat, pero common yan. O bakit common nga na ang ilang kababaihan ay gusto yung mga tarantado? Dahil feeling nila, makifix nila.